Ayun, mamaya na si Harry Roque ha. Pag-usapan naman natin to. Nagbigay po ng statement itong si Bisdak Pilipinas, mga kababayan, yung si Unding. Kilala niyo si Unding, di ba? Sabi niya po, sige, ituloy nyo. Bilis-bilisan nyo ang pag-impeach kay BP Inday Sara. Pero sigurado ako, mauuna munang matatanggal si Da Junior bago nyo ma-impeach si BP Sara. Eto, panoorin nyo mga kababayan, ang kayabangan ni Bisdak Pilipinas na kamukha naman nitong si Unding, na kung akala mo kung ito ay mapang-api sa ating First Lady, kala mo ang guwapo. Diba? Stang ito. Taga Davao de Oro. Naalala niyo po itong kongresistang ito? Dating miyembro po ng hugpong ng pagbabago yan. Ano? Hoy, Bisdak, ayusin mo ha. Hukbo, hindi hugpong. Gonggong. Hugpo daw mga kababayan. Meron bang hugpo? Di ba hindi sugpo ha? Hukbong. Hukbong. Hindi hukbo. Ay, hindi hukbo. Hukbo. Hukbong pagbabago, hindi hukpo. Tanga. Pero ngayon, inatake na si Inday Sara. Hindi nila naintindihan yung tinatawag na demokrasya. What? Wala kasing demokrasya ngayon, democracy. Hindi raw naiintindihan ng mga congressman ang salitang demokrasya. Democracy daw mga kababayan. Paano nga walang demokrasya? Lahat na nga sinasabi ng mga Duterte sa mga Marcos. Wala pa ring na ipapakulong sa inyo. Ikaw nga gusto kong unang-unang makulong eh. Diba, Doc Peli Perez? Pag ikaw unang nakulong, matutuwa ako. Sigurado dun. Diba? Dati nga kay Digong, sabihan mo lang yan ng masama eh. Sabihan mo lang yan na babariling kita. Pakulong ka na yan. No. Ayan, Representative Maricar Zamora. Bakit bigla siyang bumaliktad? Di ka ba nagtataka? Tanungin mo sarili mo, tanga. Diba, di ka ba nagtataka? Etong mga ito ay nagsibaliktaran na taga Davao de Oro pa, ay kumakampi sa Pangulo. Kumakampi kay Speaker. Bakit? Mga kababayan, unity. At bakit? Dahil sinong kakampi sa masama? Diba? Ano sila, demonyo, kagaya nyo? Kasi nga, ang habol niya dyan, pera rin. Kailangan sumabay. Kasi pag hindi siya sasabay, wala siyang proyekto. Davao de Oro na to ha. Davao na ha. Tanga. Pag hindi raw sumabay, walang proyekto. Di kinasuhan niya, inireklamo niya yung mga nandoon sa Congress. Kung hindi siya bibigyan ng proyekto, kalokohan mo, Bisdak. Mag-isip ka nga, wag kang tanga. Binati ko si Inday. Kasi imbis daw na babati ko si Inday, dapat na lang daw tumulong kung anong nakakabuti sa ating bansa. Pero Tama naman eh. Kaysa ikaw ay bumatikos, pwede ka namang bumatikos pero dapat constructive. At dapat meron kang remedyo, wag kang timang. 'Di ba? Babatikos ka, di mo alam yung issue. Babatikos ka, epal ka lang. Pati PhilHealth, pinakikialaman mo, wala ka namang alam. West Philippine Sea, wala kang comment. hindi niya naintindihan na yung Baka yung si Inday na pinagtatanggol mo ang di marunong umintindi, tanga. Abogada pa naman yan. Diba? pagsabi ni Inday ay para sa ating bayan yan. Tungkol sa corruption eh. Ang sinasabi daw ni Inday para sa bayan. Kung para sa bayan, ba't wala siya? Wala tayong naririnig tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ha? Kung para sa bayan, ba't inuna mo pa yung concert ni Taylor Swift?
'Di ba? Pwede mong i-cancel yan anytime. Ano, sasabihin, naka-schedule na yun eh. Pwede ngang i-cancel. 'Di ba? Hindi naman niya alam magkakabagyo. Tanga ka ba? Na wala kang alam sa mundo? Pati paggamit ng USB, wala kang alam? Tungkol sa ating bansa, peace and security, drugs, criminality. Ngayon, dihadong-dihado tayo. Drugs, criminality. Kanino ba ang mas maraming droga? Kanino ang mas maraming tawag dito mga kababayan? Ito nga kwento ko na nga sa inyo. Ito totoo tong kwento ha. Alam nyo kung bakit nahuli itong mga tawag ko rito? Kaya nadispalinghado. Kaya po sumablay yung mga may hawak ng kartel at may hawak ng circle ng droga. Alam nyo kung ano nangyari dyan? Di ba sabi ko sa inyo dati, pinapatay lang yung mga kalaban nila sa negosyo. Tapos yung napatay na yung may hawak sa negosyo, ang pumalit mga pulis. Diba? Nung pumalit ang mga pulis, ang mga gago, sila nagkakatalo. Mga kababayan, nagsasagpalan. Tawag dito, nagsasakmalan rather. Diba? Nung sila ay nagsasakmalan, ayan na. Dahil sa sakmalan, nagkakainggitan, ang nangyari, ayan, nagkabulilyaso. Yun yan, ang tinutukoy ko, yung pagkakahuli ng halos 1 ton na shabu dyan sa Tondo. Yung kay Police Master Sergeant Mayo. Kaya, nalaman ngayon mga kababayan na marami, diba? Pati ang mga colonel, mga general, sila ang protector ng droga. At dyan nagsimula ang kwento. Marami pa yan. Lalabas at lalabas. Magantay lang kayo. Pero mayroon ba tayong narinig kila Sara tungkol dyan? Wala. Kasi kahit dati nilang kakampi nabili na ni Tambalustos, Pag hindi kumampi sa kanila, nabili agad. Kaya tayo, bayaran din tayo. 'Di ba? Ganun lagi sinasabi ng mga to eh. O ngayon mo sabihin sa akin na i-impeach na si Sara. 'Di ba? Napabilisin ng Congress, kung hindi matatanggal si Da Junior. Sige nga. Sabi ni Arturo Abiba, paumayem manday tanga bisdak ditay Biskaya tadtadik ikorkor ko tiitik ken pato. Ipakain ka daw doon, gago. pag may impeachment, Aha. sana bilisan ninyo yung impeachment ninyo. Aha. Advice ko sa inyo. Ba't sino ka ba? Sino ka ba, Bisdak? Kilala ka ba? May bilang ka ba? Kahit simpleng English, baka hindi ka kayang mag-articulate. Baka kahit simpleng English, di ka marunong mag-construct. Simpleng grammar, di mo pa kaya. Bilisan nyo, i-impeach nyo sa Kongreso. Kasi may numero man kayo. Nandyan man mga resources ninyo, kuha ninyo yan. Ma-impeach si Inday Sara sa Kamara. Pero bago yan makarating sa Senado, paniguradong sipa ang ngagba sa Malacanang. Oy! Sipa daw ang ngagba sa Malacanang. Paano mo naman nasabi? Bago daw makarating yung impeachment sa Senado, mga kababayan, ay matatanggal muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sige nga, Bisdak, paano matatanggal? Patunayan mo nga sa akin. Paniguradong maulit muli ang history. Dahil ang panawagan ng maraming Pilipino, dapat bumaba ka talaga nyo sa pwesto. Teka, anong panawagan ng tao? Bumaba siya sa pwesto? Yung nasa EDSA, sasampu lang nga kayo eh.
Di ba kagrupo mo yon? Nandun si Aaron, nandun si tawag dito, Tropang Bisaya, si Channel 167, nandun si Aguilar TV, nandun itong sino pa ba yung mga nandun? Mga kababayan, si Pebbles, si Morales. Yun na ba yun? Taong bayan? Putya, taong kalye lang yun eh. Hindi yun taong bayan. Ang taong bayan, libo-libo. Puta, puro libog lang kayo dun eh. Wala kayong makuhang tao, wala kayong power, wala kayong tao. Paanong sabihin nyo, panawagan ng taong bayan? Baka panawagan ng taong bayad. Di ba? Ano? Sagot? Panawagan ng taong bayad? Wala nga kayong ano dun mga kababayan, ilang milyon ang mga Pilipino, 115. Tapos ang nandun 10. Kahit 1% hindi kayo umabot, tanga. Nananaginip ka ng bising, parang nananaginip ka ng gising na mabisin. 'Di ba? Nagutom. Sorry ha, pinagsama ko yung Ilocano Tagalog eh. Nananaginip ng gising na nabisin. 'Di ba? Edwardson na Punsalan Dulay. Tuloy natin. At katapusan na ng nagba-admin. Uy, tangina, kahit managinip ka niyan ng ilang paulit-ulit, pagising mo, presidente pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan mo yan. Ayaw man nila sa gusto. Masipa talaga sila. Yan. Uy, ayaw man sa gusto, masipa daw talaga sila. Anong grounds? Anong grounds? Wala nga kayong makitang grounds eh. Paanong masisipa? Pag sinabing sipa, impeach. Sige nga, paano nyo mapapa-impeach? Nagsasalita ng walang alam. Halatado mga kababayan, paano mo masisipa? 'Di ba? Bilang presidente kung walang grounds. Ano ang nilabag ni Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba? Sabi ni Rotzen, laki daw utit. Ay, laki daw ng ilong mo. Joke lang, Rotzen. Sa Malacanang. Aha. Kaya kung ayaw nila mag-resign, Aha. di man talaga yan ma-impeach si BBM. Okay, tamo, tanga ka pala eh. Oh. Gago, sinabi niya kaya, bobo. Sabi niya kanina mga kababayan, sorry puro ako bobo tanga ngayon eh. Sabi niya kanina, masisipa daw talaga yon, matatapos na daw ang ngagba admin. Ikaw mismo nagsabi hindi naman yan masisipa talaga. Hindi naman yan na may impeach si Junior. Oy, alam mo naman pala eh. Ulitin natin tuloy natin. Ulit muli ang history. Dahil ang panawagan sa Senado, paniguradong sipa ang ngagba sa Malacanang. Paniguradong maulit muli ang history. Aha. Dahil ang panawagan ng maraming Pilipino, dapat bumaba ka talaga nyo sa pwesto. At katapusan na ng ngagba admin. Ayaw man nila sa gusto, masipa talaga sila. Yan ang sabi niya. Ayaw man nila sa gusto, masipa talaga. So ibig sabihin may impeach, tama? May impeach, masisipa eh. Tapos, kontrahin niya sarili niya. Diyan sa Malacanang. Kaya kung ayaw nila mag-resign, di man talaga yan ma-impeach si BBM. Sabi niya, ayaw man nila at sa gusto, ay masisipa talaga yan. Tapos biglang bawi, hindi naman talaga yan ma-impeach si PBBM. Kaya mag-resign na lang. Bobo. May isang tanga nagtatago sa
marinola. At nagtatago sa kubeta, Bisdak ang pangalan niya. Kamukha siya ni Unding. Unding. Di man talaga yan mag-resign. O hindi rin Wow. hindi rin daw magre-resign. Hindi rin daw ito may impeach. Ano na? Sabi mo maalis sa Malacanang. Tapos sabihin mo ngayon hindi may impeach. Hindi magre-resign. So paano matatanggal yun sa Malacanang kung hindi may impeach, hindi rin magre-resign? In your dreams? Bupuls? Ulit-muli Aha. ang history. Okay. Naintindihan ko na. Maulit daw ang history. Hindi may impeach, hindi magre-resign, tapos magpi-people power. Ganun din yun, tanga. Hindi rin talaga yun may impeach. Paano nyo may impeach? 10 nga lang yun nandun sa EDSA. Magkaaway pa kayo ng banateros. Magkakaaway pa kayo ng mga DDS. Kayo na lang nag-aaway-away. Paano kayo magkakasundo? Puro pera kasi ang nasa utak nyo. Tapos sabihin nyo, patalsik nyo si PBBM. Diba? Huwag kang tanga, Bisdak. Ito pa mga kababayan, ito daw ang dahilan kung bakit matatanggal daw si PBBM. Ito ang pinapakalat nila ngayon. Sing hot panyar! Hoy, Bisdak, anong ginagawa mo dyan? Itong si Bisdak, kamukha ni Unding, nakatira sa Casillas. Powder yan, oh. Johnson's. Kaya resign, Mayor. Ayan, oh. Kitang-kita naman sa video, oh. Paharin de la Cruz and Yeshua Brylan S. Torres. Yan, sige po. Gibo. Kitang-kita man. Ayan, palalakihin ko mga kababayan. Ano ba ang ini-emphasize nila rito? Ano ang ini-emphasize nila? Tingnan nyo ha. Meron silang meron silang sinasabi dito, may white powder substance daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Wait lang. Taas natin. Hindi nyo kasi makikita ng malaki. Ayan. Ayan. Palalakihin ko ha. Para medyo kita ng konti. Ayan. Para kita nyo rin yung kamukha ni Unding. Gibo, oh. Namin si Gibo. Oh, pagpunas, kitang-kita ni Gibo. Ayun kasi binigyan siya ng panyo. Sino mga ano rito mga kababayan? Sino ang mga 90s dito? Sino ang mga 80s dito sa inyo? Press 1 kung may mga 90s ba dito. May itatanong lang ako. Press 1 po kung mga 90s. 90s 90s, 80s. Kahit yung 2000 pwede, press 1 po. Paki-type lang mga kababayan. Kasi i-relate ko dito kung anong ginagawa natin nung kapanahunan natin. 'Di ba? Nakakatakot ba? Kamukha yan ni Bisdak eh. Tinakpan ko yung mukha niya para hindi tayo makapiright. Yan yung nakita ko. Diba? Okay, wala nagpe-press 1. 70s daw si Josephine Estrella. 1, sabi ni Beronarin San. Dart Trim, Lars. 80s. Gemma Ramirez. N. Cruz. Ma'am Charit Madarang. Arlene Asis. Rowena Dulay. Okay, mga kababayan. Nung kayo po ay nag-aaral, let's say high school, sigurado naman nung high school nakaranas kayo. 'Di ba? Nakapag-aral naman kayo ng high school, nakapag-college kayo. 'Di ba tayong mga lalaki, kahit mga babae, 'di ba? Nasanay po tayo. Ako kasi talaga naalala ko dati. Kami ni Mrs. ayan, saksing buhay. Ang hilig namin nung high school, mga kababayan, kasi ayaw namin yung nagpapawis yung muka. 'Di ba? Ang ginagawa namin, instead na magdala ka sa bulsa ng kasi ano yan eh, hassle. 'Di ba? Magdadala ka ng powder, ilalagay mo sa bulsa, napaka-hassle. So ang ginagawa namin, instead na
magdala ka ng powder na ganyan, ilalagay na lang namin sa panyo. Siyempre mga kababayan, pag pinagpapawisan ka na, ipupunas mo yan, yung panyo mo. Pupunas mo, tapos ngayon, yung powder dun sa loob, igaganyan mo para fresh ka. 'Di ba? Dahil wala kang salamin, hindi mo alam na lahat yan natanggal mo na yung powder sa mukha mo. Tama? Ganon yung nangyari dito mga kababayan. May pulbos yung panyo. Tapos, ang pinalalabas nila, yun daw ay white powdery substance. Ito daw ay coke. Tuloy natin. Sino yung nakarelate dun sa sinasabi ko? Na naglalagay, presto naman sa naglalagay ng powder sa panyo. Baby powder, tama po. Di ba? Tama. Sabi ni Ma'am Charit Madarang. Ito, Ilocano to. Alam ko yan. Di ba? Baby Strelyabon, that's true bossing. Parang ispasol. Di ba mga kababayan? Tayo talaga naglalagay tayo. Presto sa mga naglalagay ng panyo. Ng powder sa panyo, rather. Hindi ba... Mga kababayan, ito lang masasabi ko Bakit hindi sila makarelate doon? Ano ang tawag sa kanila? Dahil ba hindi sila tao? Dahil ba si Unding? Etong si Bisdak, kaya hindi niya naiintindihan yon? Ako, mga kababayan, nung binata ako, pag pinagpawisan ako niyan sa panyo ko, talagang pinupuno ko yan. Kaya nga yung pantalon ko nun may puti-puti din eh. Diba? Play natin. Ang gabinete, katabi pa ng Amerikano. Naka 20 white shirts pala ito. Dinalupihan District. Ulitin ko Panyar! Powder yan, Talc. Johnson's. Kaya resign, Anyor. Resign daw. Ayan, kitang-kita naman sa video, Sima Paharin de la Cruz and Yeshua Brylan S. Torres. Yan si Gabo. A grade Gibo. 7 student of Kitang-kita Huacan man yan ni National Gibo, High School, Dinalupihan Yan mo si Gibo. District. Pagpunas, kitang-kita ni Gibo, Tingnan mo. Mga kababayan, pinunas. Kung cocaine yan, ang hina talaga ng nito no? Ang hina talaga ng kukote sentido sentido komun Napakahina. Pinunas. Hindi naman niya sininghot Ginanon niya ba? Hindi naman, di ba? So pinunas. Powder talaga yon mga kababayan. Pamunas sa mukha para hindi magpawis. Kasi, alangan naman isipin nyo po kung ito ay coke na binabanatan na nasa panyo. Aba mga kababayan, hindi po ganyan ang mga alta na gumagamit ng coke. Dahil sila ay nagtatago at ang ginagawa nila dyan, may nakapagkwento nga sa akin, pati yung kuya ko, di ba? Mga kababayan, yung paggamit nila ng ganyan, talagang kumbaga nilalasap nila. Talagang dinaramdam nila ng maigi. Talagang finipil nila. Talagang sila ay nasa heaven. Tapos yun, nagpunas lang. Cocaine na daw. Hindi, Beekeeper TV, di ba may batas na bawal bastusin ng presidente? Wala po. Wala po. Kasi ang presidente ay isang politiko. Sila po ay prone to public scrutiny. So kaya nga po sinasabi bawal maging balat sibuyas. Pero syempre dapat may hangganan. Kapag sinisira ka na at wala nang basihan, kagaya ng sinasabi ni Bisdak na yun daw ay cocaine, palagay mo si Pangulong Bongbong Marcos gagamit ng cocaine sa harapan ng maraming tao? Lanlan, yes, sinabi niya. Pero yung Johnson baby powder na yon sarcastic. Kung narinig yun yung sinabi niya nung una, ayan Panyar! Powder yan, Talc. Johnson's. Kaya resign, Anyor.
O, di ba? Sabi niya, powder yun, Johnson's, kaya resign na nyor. So, ibig sabihin niya sa powder na yon cocaine. Di ba? Cocaine ang sinasabi niya. Isipin niyo, mga kababayan, nasa panyo, tapos pinunas mo lang. Paano mo sisinghutin yun? Di ba ang addict, ang gumagamit ng cocaine, talagang sinisimsim. Parang si Badong, nung sinimsim yung liig ng babae niyang viewer. Oh. Sabi ni Donald Cupid, ganyan din yung anak kong lalaki, pinupuno ng baby powder ang panyo niya. Kahit ako hanggang ngayon ginagawa ko pa yan. Kapag umaalis ako, basta wala akong dalang bag, mga kababayan, or may dalaman akong bag, tapos yung bag namin ay iiwan sa isang lugar, tapos pupunta kami sa iba pang destination, may panyo po ako nakalagay dyan. Kung hindi naman panyo, nilalagay ko po doon sa tissue paper. Diba? Sabi ni Ma'am Josie Pinestrella, yung kaibigan ko po, ang tawag po sa akin, bangag dahil PBBM po ako. Naku, mas bangag po sila. Ma'am, Doc Peliperes, GOP, bakit mo po pinapansin niyang bugok na yan? Hindi, ano lang po ito, pandibang lang mga kababayan. Kasi ang sabi niya, si Pangulong Bongbong Marcos nga daw ay masisipa sa gobyerno bago daw ma-impeach si Sara. At ang dahilan, dahil daw dito sa white substance. So, kailangan mag-connect-connect. Hindi natin pwedeng laktaw-laktawan. Okay? So, sana po naintindihan natin mga kababayan.